start na po uli ng week ko para sa aking biyahe. Wow. From Winnipeg going to Aylmer, Ontario. Bale 2,150 kilometers away dito sa Winnipeg. So medyo mahaba-habang biyahe. Bale round trip lang. Ida-drop ko yung load doon, and then meron na naghihintay sa akin na load doon na aking kukunin at ibabalik dito sa yard namin sa Winnipeg. So kagaya ng dati, kita-kita tayo sa daan. Kunin natin yung extra key natin kasi dalawa lang yung susi nung naka-assign na truck sa akin ngayon. Kaya lang kailangan kong kunin ang spare key para pagka 3 pag maliligo ako, no need na patayin ang makina. Bukas na ang training room. So meron na uling klase. Hiring na kami uli ng drivers. So medyo maginawang umaga, pero mamaya iinit na ulit. So kita-kita tayo dun sa yard. Hello! Ayan, magakot na tayo ng gamit natin kasi kailangan natin mag-stock ng tubig at ng ating mga baon para sa biyahe. So iwanan ko yung dalawang tubig dyan, and then of course ang ating mga bag, mga damit at kung ano-ano pang abubot, dahil mahaba-habang lakbayin ito ating gagawin. Natin dyan nanggaling sa shop itong truck ko. So do double check ko lang, pero chinek na nila, tinignan ko kanina lahat. Siyempre kailangan pa rin i-double check natin. So itong aking mga baon, lutong ulam at ibang pagkain na aking kakailanganin, dahil mahal ang bilihin sa mga truck stop. Ito yung ating mga gamit sa pagbablog. Ito yung ating uniform, coverall, para pag kailangan mag tarp meron tayong pang cover sa ating damit, hindi magdudumi. So yun lang. Then after nyan, ikutan ko yan. Isang ikot lang din, larga na agad kasi medyo naabala sa oras. Kasi ang aga ko dito sa yard, naghintay din ako ng mga almost 2 hours para hintayin matapos i-inspect yung truck ko ng shop. Hindi nila natapos kahapon. So park ko lang itong kotse, mabilisan lang. Pre-trip lang tayo ng mabilisan kasi kagaya ng sabi ko, galing to sa shop. So taasan natin yung RPM para talagang magpinit ng makina at kailangan na natin talagang umalis ka agad-agad kasi nasayang na yung mga oras.
gas. So isang gulong, nakalock ang fifth wheel, napaka-importante niyan. Okay, isang gulong, walang wheel seal leak. Nag-check ko na tong mga straps kanina, mahigpit yan lahat. So gaya ng sabi ko, step deck ang ating dala-dala ngayon, dahil medyo may height yung ating load. Kung sa regular flatbed yan ilalagay, kailangan pa ng permit kasi tataas yung load. Yung height nya is mag-over dun sa limit. So kailangan kunan ko ng picture tong plate kasi ilalagay ko yan sa report. Yan. So okay yung ating mga lights, ang airbag natin inflated na, walang wheel seal leak, lagi ko binabantayan yan. And yeah, matigas ang gulong, may damage tayo, tarp na lang. So kailangan kong kumuha ng tarp, and then mag-fuel ako, then good to go na. So yeah, since galing to sa shop, kagaya ng sabi ko, na-check na nila yan, dinoble check ko lang just to make sure, kasi minsan meron din silang na-overlook. So sige, kita tayo sa kalsada maya maya lang. First load check natin mga buddy. Nandito tayo sa rest area, papasok ng Kenora, Ontario. So mag-load check tayo. Ang load check kasi is every the first 80 kilometers kailangan mag-load check. And then afternoon is every 250 kilometers or 3 hours, or bago mag 3 hours kailangan mag-load check ka. So yung after nito is between 2.5 to 3 hours na. So hindi nag-move yung aking load. Higpit naman yung mga straps. Make sure lang na yung gulong is may matigas lahat, kasi ngayong mainit ang panahon, kapag malambot ang gulong, mas mabilis siya mag-init, so mahirap masabugan ng gulong. So kadalasan kapag nasa kalsada, marami akong nakikitang mga yung mga ng gulong, mga parts na sumabog galing yun sa sa mga truck, nasasabugan ng gulong. Napaka-importante nitong harap. So halos sa mga truck dito, yung harap laging brand new na gulong, walang recap sa harap, bawal. So yun, yun ang ating first load check. Tuloy-tuloy tayo sa biyahe natin. Nasa tip pa lang tayo ng start ng biyahe natin. Wow! Kaya nang sabi ko, 2,150 kilometers to destination. Galing dun sa yard namin, papunta dun sa yard namin sa Ontario, Almer, Ontario. So bali 2 days na biyahe yan. Kasi dito sa Canada, pwede kaming mag-drive ng 13 hours. So doon sa 13 hours, ang pinakasagad kong na-drive sa 13 hours is 1,180
kaya pa rin. And then dun sa yard namin, idadrop ko to kasi in-advisean ako na huwag kong i-deliver sa dun sa consignee namin. I-drop ko lang daw sa yard kasi parang hindi nila ma-accommodate ang delivery sa Monday, busy sila. So idadrop ko sa yard namin sa Almer, Ontario, and then meron na naghihintay sa akin doon na reload. So i-hook ko lang, and then dadalahin ko naman yung pabalik dito sa Winnipeg yard namin, sa main yard namin. So another 2,150 kilometers to complete yung run ko ngayong week. So kaya yan ng around 4 days, 4 and a half, ganyan, top. So ituloy lang ang ating biyahe, ingat lang palagi, atensyon sa kalsada, mamay sa manibela. See you sa susunod nating stop. Ayan ang ulan, no? Oh no! Lakas ng ulan. Hindi masyadong kita dito sa camera, pero yan ang ulan. Ito mahirap dito sa highway papuntang Ontario. Ayan, salubungan, di ba? So yun, may tidlat pa. Malakas ang ulan ngayon dito. 500 kilometers away dun sa aking start point sa may yard namin, starting point dun sa yard namin. Ito maulan, hindi matagal din na hindi ako tumaan dito. Yan salubungan, no? So kapag na-mistake yung isa dyan at kinain ng linya mo, lalo na pagka winter, wala kang kalusot-lusot. Kaya dapat talaga attentive ka, kasi lalo na pagkagabi, minsan inaantok na ang mga kapatid nating Indiano. Merong nag-head-on collision dito palagi. Oh no! Sa highway na to. Ito highway 17 to, going to Ontario. Then pagdating ng Nipigon, Ontario, mamimili ka kung gusto mo ba ng patag lang pero mas mahabang ruta papuntang Toronto, or gusto mo yung medyo maikse pero may mga paakyat, may mga paahon at saka pababa, maraming hill. So it's either Highway 11 na patag pero mahaba, o Highway 17 na medyo may mga paakyatan at palusong. So karaniwan sa Highway 11, doon dumadaan yung mga bago-bago pa. Then yung 17, yung medyo eksperyensyado na sa pagmamaneo, ang dumadaan sa 17. Lalo na pagka winter, medyo mahirap doon kasi nga may mga paon at palusong, maraming aksidente palagi. Ayan, lalong binuhos ng todo yung ulan, no? Oh no! Wala nang makita sa kalsada. Talagang parang may Pilipino din, nagkakasan. Wala na halos makita. Dito sa camera ko, parang mas maganda pang tumingin sa camera, yun. Pero dito sa windshield ko, hirap nang makita yung daan. Grabe, lakas ng ulan. A few minutes later. Good afternoon, time check 6 p.m. 600 kilometers away doon sa aking starting point, and nandito kami, may road closure. Oh no! Isang oras na kaming standstill dito dahil meron daw aksidente dito sa Highway 17
Uppsala, Ontario. Kaya ganyan kahaba yung pila dun sa likodan ko. Ayan, nagmo-move na yung westbound after isang oras mahigit. Ayan, ganyan kahaba yung pila sa likod. And I think kami naman ang susunod maya maya lang. Ayan, magmo-move na rin nasa harapan ko. Ay, salamat naman at makakaabante na kami. Ang tagal ng paghihintay. So ito nangyari mga kapatid, bakit nagka-traffic dito? Tumambling yung isang truck. Ayan, naglambingin sila. Ito ang nangyari kung bakit na-traffic kami. Ayan, tumambling yung truck. Right. Talagay right. Ayan, tumambling siya. Matulog yan. The next day. Insidenteng nangyari kahapon, I'm sure nakatulog yun sa posisyon ng kanyang truck. Kasi solo niya lang eh. Wala naman siyang kabanggaan. Hindi naman siya pupunta sa kabilang side. Nandito lang siya sa right side niya. And then, pupunta yung truck niya mismo sa gilid na ganyan. Bumangga sa ganyan. Sa parang pataas na ditch. Tapos yun, tumba na, magilid na siya. So malamang sa malamang inaantok yung driver mo. Buti na lang at solo niya lang. And I think okay naman siya siguro. Baka may minor injury kasi hindi naman sira yung tractor eh. Baka talagang sumagat lang siya dun sa gilid, then umano siya, tumagilid. Nakahiga siya patagilid yung tractor trailer niya. So yun ang epekto sa akin ito itong ganitong panahon na mainit, inaano ko. Ewan ko sa inyo mga kabady, ganun din ang nai-experience baka sa akin lang ito. Kasi syempre, di ba, pagka winter, pagka malamig, mas nakakantok. Pero sa akin hindi, mas attentive ako. Kasi delikado yung kalsada. Madulas. Siguro, yun ang dahilan. Pero yan, mas maganda pagka may araw. Kasi kapag walang araw, gloomy, nakakalungkot. Marami kang naiisip. Nagde-daydreaming ka pagka gloomy yung meron pa tayong 1,180 kilometers sa destination natin. So bukas na yan, matatapos ko siguro ngayon na may maiiwan na at least 300 kilometers. Bukas na yun. Kung hindi sana nagkaroon ng road closure kahapon dahil dun sa aksidente, malamang mamayang gabi nasa drop-off location na ako sa yard namin. Kaso hindi kakayanin dahil maraming oras na nasayang kahapon. Hindi ko na tinuloy yung pag-drive ko ng gabi kasi 11 na rin eh. Pumating ako ng truck stop na nagpa-diesel ako. 11 past 11 na eh. So delikado. Masyado ng late. So decide ako na mag-shutdown para mag-rest ng 8 hours. Minimum 8 hours yung rest inside Canada. So after 13 hours of driving, gusto mong mag-drive ng 13 hours, it's up to you. Pero in every 24 hours, kailangan mong mag-rest ng 8 hours. No, dapat nasa login mo yan na nakapag-rest ka ng 8 hours sa loob ng 24 hours. Pero ang on duty, total on duty mo, once you started your clock, meron ka lang 16 hours. No, 16 hours na ipe-perform ang work mo. 13 hours ng 16 na yon,
driving, and then yung 3 hours is for your fuel, check ka ng load mo, ganon, at yung mga ibang task pa na kailangan mong gawin, pati rest mo kasama na doon sa 16 hours. So countdown yan ng clock mo. So kapag nag-start ka ng halimbawa 7 ng umaga, so pagdating ng 7 ng gabi, that's 12, 7, 8, 9, 10, 11 ng gabi, dapat shutdown ka na, or else magkakaroon ka ng violation sa clock mo. So monitored lahat sa amin ng ELD. Nandiyan lahat yung alam nila kapag nagmamaneho kami, pag nag-stop kami, at ilalagyan din namin ng status yan. Kung stop kami, anong ginagawa namin, anong oras kami nag-stop, nag-rest, nag-pre-trip inspection, kapag nag-load check ako, naka-record pag nag-fuel, kapag may road closure, kapag na-pull over ka ng police. Walk around inspection lang tayo, mainitang panahon. Baka yung gulong natin malalambot na pala. So just to make sure lang na ang ating gulong walang problema. So yung load ko yung carpet naghimay-himay na kailangang putulin ko yan kasi masisita ako yan, gumaganyan-ganyan may cutter ako dyan so putulin ko yan para hindi masakit sa mata, kasi papasok ako ng Jose Marie City yon. So masakit sa mata yan, baka mamaya parahin pa ako. Alisin natin yung ano na yan, yung mga burloloy nya. Wala, naghimay-himay na yung carpet sa lakas ng hangin. Actually itong mga straps na to nagbabibrate, pero ayoko nang alisin kasi magaang naman tong load ko. So hindi ko na tinwist kasi kailangan itong mga ganito, yan, yung mga strap na yan, pag yan hindi naka-twist, ganyan yan, magbabibrate yan habang umaandar ka. Ganyan, gumaganyan-ganyan yan. Tinatamad na akong i-twist kasi aalisin ko yung sa kabila, aalisin ko rito, ito-twist ko, hindi na, mahigpit pa rin lagi ko naman chinek-check. So no need na i-twist, tsaka magaang lang yung load na yan. Okay, so kunin ko lang yung aking cutter para maputol ko yung mga burloloy ng carpet. Natin yan para maputol natin yung mga yan, ang samang tignan. Yeah, ayos, buti na lang madaling akyatin. Gutay-gutay na to. Bago ako dumating dito sa sigurado ubos na tong carpet. Yan, para hindi lang masakit sa mata na mayroong pumapagaspas-pagaspas habang umaandar tayo. So okay na yan, natin to sigurado. Okay, okay na yan. So 120 kilometers away tayo sa Jose Marie, and sa ating final drop off is around 900 kilometers.
So meron na tayo natakbong 1,400 kilometers simula kahapon. Wow. Tapon lang natin to, and then larga na tayo. Yan, merong basurahan. Pagka winter, ayokong bumababa sa ganito. Baka merong nag-aabang diyan na bear. What? Di ba? Grizzly bear o kaya mga wolf. Baka lapain ako. Ayan, okay na. Larga na tayo. Okay. Ayan na. Kumagat na ang dilim. So meron tayong natitirang isang oras at 24 minutos para matapos ang ating araw ngayon. So gahanap lang tayo ng magandang rest area para mag-shutdown tayo ngayong araw na to at itutuloy ang biyahe bukas. So mga isang oras pa siguro dun sa rest area na napin ko bago tayo mag-shutdown. Pagod. Halos 1,150 kilometers ang ating binyahe ngayong araw na to. Kaya sigurado nito pagka-park masarap ang tulog. Kita-kita tayo bukas sa yard namin sa Almer, Ontario para i-drop itong load na dala-dala ko. The next day. Isang magandang tanghali. So na-drop ko na yung load ko dun. Ayun. Yung isa sa mga truck na yan, ang pipick up ng load ko, ayun oh. Ayun siya. Ayun. So ibang magdi-deliver niyan, yung city driver dito sa Ontario yard namin ang magdi-deliver niyan. And then pumikap ako ng ibang trailer, step deck din, pero dual lang, hindi sa trident. Ayan yung load sa harap, sinecure ko na yan. So nag pre-trip na rin ako sa trailer. So good to go na ako sa second pickup. Kita-kita tayo doon sa aking second pickup. Then after nung aking second pickup, dire-diretso tayo pabalik ng Winnipeg. Ang buong akala ko loaded na yung trailer, hindi pala. So ako pa rin ang pick up. But anyways, good to go na ako. Punta na ako sa second pickup. Good morning. Yan ang ating isang magandang umaga. Dito tayo natulog sa may Sound Parry rest area. Load check lang tayo sandali, and then biyahe na tayo after nyan. Check din natin ang makina. Baka wala ng coolant, wala ng oil, at kung ano-ano pa dyan sa loob ng engine bay. So yeah, napaka-importante ng steering link na to. Bagong grasa pala to.
wala namang tagas. So yung engine oil na yan okay na yan. Coolant good. Yung steering lang ang inaano ko dyan eh. Yan ang isa sa mga buhay, brakes and steering. Coolant okay. Yan, good. Goods. So ikot tayo. Check lang natin ang mga gulong, mabilisan lang kasi late na rin. So yan pala yung load ko, no? Dalawang boiler. Ito 26,300 pounds itong nasa harapan. So matibay ang ang chain, hindi lumuwag. So maganda yan. Ayan, pa criss cross siya. Pero dito hindi ko maka-criss-cross kasi nga tatamaan yun, nakausli, ayaw nung shipper. So ganyan na lang ginawa ko. Hindi naman gumalaw eh. Ito pala tandaan ko yan, pag ganyan gumalaw, aba, kabahan na. So boiler din to sa dulo, maliit nga lang yun, malaki. So ang chain okay, walang lumuwag. Lights all goods. Chain nya ibay. Bukas pa ng gabi ang dating ko sa yard. Maghapon na driving to, then bukas pa ng gabi ang dating. Ito, isang aksidente na naman mga kapatid. Meron na ng mga isang RV na tumulong. Ayan. So yun ang nangyari na naman. Yan ang madalas nangyayari dito, tumulong yung RV. Kasi mali yung position ng mga load niyan, mas mabigat sa pinakadulo. Kaya ang nangyayari kapag naging unstable yung likod niya, hindi niya makokontrol, ayan, ano siya, tatumbling siya. Yan ang nangyari. Tayo and mag-shower dito sa Flying J, Sault Ste. Marie, Ontario, bago tayo magpatuloy ng akyatan at babaan na kalsada. Kasi after dito puro akyatan na at pababa, up and down, hilly area. Tayo pa-diesel din tayo. Yan. Mananghalian shower. Tsura ng Flying J dito sa Sault Ste. Marie. Sault Ste. Marie. So
mga ibang vloggers natin, mga kasamahan, shout out sa kanila, ingat sa biyahe. Pero pakita ko lang din ulit. Oo. Kailangan ko yung coat kasi tayo makakapasok. Shower number 3. So the shower number 3, 40635. 0635. Ayan, nag-green na siya. Ayaw niyong bumukas 40635. Ayun. Wala ko. Okay. Lamig Tignan natin to. So ito yung itsura ng shower. So ayan. Malinis, di ba? Parang nasa hotel. So merong mga towels. It's up to you kung gusto mong gamitin yan. O magdala ka ng sarili mong towel. Ako meron akong sariling towel. So yan yung trono. Then merong pon dyan sa bitan. At ito yung pinaka-shower area. So very nice, ano? Isa sa mga perks ng truck driver. Kapag nag-fuel ka sa Flying J, you earn points. So pwede kang mag-shower ng free. Yun lamang muna ngayon. Shower muna ako para tuloy-tuloy ang ating biyahe. Ayan, tapos na tayo maligo. Presko. Tara! Larga na tayo. Okay. So, presko na ulit. Sarap ulit mag-drive. Pero, for sure, aantukin ako nito. Kailangan sa truck, pwede dito. Natin yan. Hi! Say hi! 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 Ay! Oh, tanghali na. Kasi sunod ko na ang Winnipeg time. Almost 12 na. So pinatitira pa akong 450 kilometers away sa yard namin. And matatapos ko na ang run na to for this week. Nag-start siya ng Saturday morning. Nagkaroon ng aperya sa daan, nagkaroon ng closure. Dapat kagabi pa ako nasa Winnipeg na sana. Kaya lang, Saturday nagkaroon ng road closure because of accident. Kaya medyo nag-delay ako. Is na makuha ko ng 2 araw lang yung one way. 2,150 kilometers yung makuha ng one way ng 2 days lang. Hindi ko na gawa. Bali nag-extend pa ako ng kinabukasan. Kaya nadamay pati yung